Ngayon, ang sabi ho dito, sa deliberation ng budget, proposed 1.59 billion budget ang inihingi ng PCOO. Pero itong PCOO, napakaraming undersecretaries, assistant secretaries, at general managers. Yan o, ang sabi. Ako, may criticism ako. Huwag kayong magagalit. Sabi ni Gordon, ang dami niyong undersecretaries, ang dami niyong assistant secretaries, and dami ninyong general managers. Ayun na natin sabihin yung sinabi niya na ako, sa Philippine Red Cross, I minimize expenses. I get the people that I really need. In fact, sa Red Cross ang nagpapatakbo niyan, apat o 5 tao. Yan, sabi ni Gordon. You really have to choose, sabi niya, where you want to fight. You cannot spread all your money in so many things. Sabi naman ni Amy Marcos, yun daw 1.59 billion proposed budget ng PCOO, ito'y inutil itong tanggapang ito Mga kaibigan alam ba ninyo, marami sa tanggapan ng PCOO, under ng PCOO, wala namang kasaysayan Yung Philippine News Agency, wala yan Ano bang yan? Yan yung gumagawa ng news. Na nilagay nila sa kanilang website, istorya ng Department of Labor and Employment. Di ba ang tawag sa Department of Labor and Employment? DOLE. Di ba? Yung acronym, initial nung departamento, DOLE. Akalain nyo, ginamit na logo dyan, di ba, yung DOL Philippines? At yan din yung nagbalita na namatay na si Goles, na ibang pangalan ng ginamit nila, pangalan. Kilalang tao si Goles. Kilalang opisyal ng gobyerno yun. Matagal. Maraming hinawakan pwesto bukod sa dati siyang Philippine Navy. Di ba? Mga kaibigan, meron pa. Inilabas yung isang dignitary na bago umuwi ng bansa. Mali rin yung referral doon sa nationality ng tao. Isipin ninyong katarantaduhan yan. Wala naman yan Isa yan sa mga patabaing baboy. Ginagamit lang ng mga opisyal yan sa PCOO, mga kaibigan, para pagkapirahan. Yung istasyon ng radyo, yung dating radyo ng bayan, na ang pangalan niyan nasa ilalim yan ng Bureau of Broadcast. Bureau of Broadcast Services. Mga kaibigan, ang daming istasyon yan, provincial station. Pero karamihan sa mga istasyon yan sa probinsya, hindi na gumagana. Pero patuloy silang kumukubra, nag-allocate ng budget para sa mga provincial station na hindi naman umaandar yung istasyon. Nagpapasweldo sila ng mga tao ron na wala naman. Wala naman silang dapat pasweldoin dahil sarado yung istasyon. Bakit? Sira-sira na Hindi na gumagana mga transmitter. Yan ang pinakamaraming istasyon sa Pilipinas. Mga kaibigan. Inimbestigahan ba yan? At ang balita natin,
ibinebenta nila ngayon sa mga probinsya, yung mga gusto mag-invest, kinukuha na nila ng tigli 5 milyong piso. Halimbawa ako, gusto ko magkaroon ng istasyon. Magbibigay ka, hindi ka nakukuha ng prangkisa. Ipagagamit nila sa iyo, kunyari, istasyon ka nila. Di wala nang sisita sa iyo. Gagawin nilang misnomer yung pangalan ng istasyon para magmukhang istasyon ng gobyerno. Nagbabayad sa kanila ng 5 milyon. Sila kunyari, bibili ng equipment, ganyan. Pinagkakapirahan. Ang dami dyan, di ba? Wala naman ginagawa, kundi gamitin yung pera ng gobyerno para pabanguhin si digong nyo at murahin ang lahat ng tao na alam nilang hindi sumasang-ayon. Hindi malulunok yung ginagawang mga katarantaduhan at nangyayaring kalokohan sa kasalukuyang administrasyon. Pamumura kanila dun sa troll. Mabuti tinanggal sila ng Facebook eh. Hindi ba? Binabayaran nila yun eh. Sila nagbabayad nun eh. Ang daming kalokohan ho dyan sa tanggapan ni Andanar, mga kaibigan. Wala ka pa dyan, binabanatan ko na yan. Lahat ng panahong inabot ko, binagbabanatan ko na yan. Galing ako dyan eh. Kaya alam ko eh. Mga kaibigan eh. Alam ko kawalang yan dyan. Ngayon, ito sabi, some 1.4 billion is allocated for personal services and the maintenance and other operating expenses. Hindi na naman maliwanag yun. Ano yung mga personal services na yun? Hindi ba kamakailan lang eh? Sinita rin ng COA ito. Itong PCOO, mga kaibigan, kamakailan lang, di ba? Napabalita yung paglamo nila, milyon-milyon. Hindi ho buong PCOO yun lamang Bureau of Broadcast. Na namamahala dyan sa mga radyo ng gobyerno, mga kaibigan. Pero wala silang silbi. Hindi ba? Dahil kung may silbi yan, sana dyan nakikinig ang tao. Wala nga eh. Wala nakikinig dyan eh. Kahit anong lakas pa ang gawin mong istasyon na yan, hindi ka pakikinggan. Dahil walang naniniwala. Yan, pwede kayong magpalabas dyan, mga caller. Yung pala, hakot. Kamukha nung ginawa nyo sa Manila Bay, nagakot. Di ba? Ng taong pupunta ron. O ngayon kayo magpapunta ng tao ron. Para makita nila. Ano itsura ngayon ng Manila Bay? Kulay gray. Yung naging kulay gray yung Dolomite. Paano? Wala na. Inanod na eh. Mga kaibigan. Yung budget nyo, sabi ng senador, 1.59 billion. So mga 100 million na lang yata yung natira, parang ganon. Kaya nga ako nagtataka. Kasi puro sahod at saka MOOE. We are asking you to focus on engineering. Sana tutok tayo sa engineering. Mali ka, Aimee. Mali ka. Wala nang pag-asa yan. Yan mga istasyon na yan. Yan milking cow yan. Gatasan yan. Yang opisina na yan. Lahat ng opisina sa ilalim ng PCOO, puro gatasan yan. Puro nakaw ang ginagawa dyan. Yan, babadgetan mo ng MOOE. Sip mo, maintenance and other operating expenses, personal services. Kung ako yan, pa-inventaryo ko lahat yung, yung istasyon yan. Pa-inventaryo nyo muna. Kayong mga senador. Asa nito? Ilan ang istasyon nyo sa Pilipinas? Sige nga, isa-isahin natin. Pa-inspection ninyo. Tignan ninyo kung gumagana.
Di ba? Simple lang yan eh. Hindi kayo mahirapan. Tatawag lang kayo ng tao mag-i-inspeksyon doon sa lugar kung saan mayroong istasyon. Pa-inspeksyon nyo. Tignan ninyo. Magkakaalaman kung ilan ang gumaganang istasyon talaga ng gobyerno. Pero pinasusweldo yan, ha? Kasama yan. Doon sa sinasabi ninyong personal services at saka maintenance and other operating expenses. Mga kaibigan, pamimili na kahit anong gawin mo, mali ang policy. Iyan ay mini-maintain lang para maging milking cow. Habang buhay na gatasan. Nang tanggapan ng dating press secretary, di ba? Ngayon PCOO. Sa ilalim po ng panukalang budget ng PCOO sa 2021, 79.23 million ang inaprobahan ng budget management, Department of Budget Management para sa capital outlay. The highest allocation, the capital outlay goes to allocated for the Government Communications Academy. Ano yan? Government Communications Academy. And the purchase of its ICT equipment, software, which amounts to 52.35 million. Yung mga ninakaw nito sa ASEAN, hindi na i-account, di ba? Sinita rin ng COA yun. Yung mahigit 700 milyon. Na anomalya na nangyari po sa ASEAN. Ginawa nitong PCOO. Mga kaibigan, over 13 million is earmarked for the procurement of ICT equipment for the Radio Television Malacanang, RTBM, Philippine Broadcasting Service, ito nga yung radyo, and 1.77 million for News and Information Bureau, NIB. Itong mga kaibigan, ang daming tao nito. Sabi nga nila, ang daming undersecretary, ang daming assistant secretary, ang dami ring managers. Puro mismanage naman. Mismanagement. Ang lahat ng tanggapan. Sipin mo bakit si Pat De Castro may pwesto na, samantalang yung mga manggagawa sa IBC 13, ang liliit ng sweldo. Mga kaibigan, sila nagpapasasa sa sweldo. Yung mga opisyal ng Channel 13. Di siyempre, ganun din sa 4. Yun ngang kwan yung commercial nila, Wanda Teo, di ba? Tsaka ni Tulupong. Asa na yun? Yung mahigit 100 milyon, nabayaran ba? Naibayad ba? Naibalik ba? Yung pera sa DOT, sa tourism, at saka mga kaibigan nandun pa rin, di ba? Pati programa nila, nandun pa rin. Walang yaan na. Ito dito, face to face Mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ilang administrasyon na ang dinaanan natin. Wala pong katulad dito. Dito tahasan ang panloloko. Halimbawa, yung Manila Bay, di ba? Sabi, hindi naman totoong ano yan Inanod yung dolomite nung umulan. Ba't may gray? Yun niyang gray, humalo yung gray na buhangin. Ano ibig sabihin?
napunta sa ibabaw yung nasa ilalim. Nagpalit sila. Ba may isip ano? Yung buhangin. Marunong makipagpalit ng pwesto. Sa Dolomite. Mga kaibigan. Mga tarantado. Oh. Kung ma-improve lang po, ha? Ito sabi, ha? Ito sabi. I was in Region 10. Yan. Sino ba itong nagsasalitang ito? Nakausap ko po yung regional director. Meron kaming 1 million students. Ito si ano ito? Si Andanar na walang laman ng ulo. Malaking tao pero wala rin laman ng kukote. Kamukha ni Bato. Wala na, mga kaibigan. Ang laki ng hinihinging budget na nakawin ito. Kasi ito, tatakbo rin senador ito eh. Plano rin ito, kumandidatong senador. Sipin nyo, kapal ng muka. Bakit ka magiging senador? Diba? Bakit? Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Alam nyo, ang daming nagsasabi na pagka daw hindi na-aprobahan yung 2021 budget, ang mapipinsala ay yung pagtugon. Yun daw ang number 1 na mapipinsala. Yung pagtugon ng gobyerno laban sa COVID. Sinangkalan yung COVID eh. Mga kaibigan eh. Gayong, kaya pala ginawang ano yan. Hanggang sa 1 taon pa. Alam nila kung kailan matatapos eh. Ngayon, sipin ninyo, yun ang napapansin ng iba. Ano yun eh? Ewan ko ako hindi ako naniniwala eh. Na kapag naaprobahan itong 2021 budget, magagamit nga ang pondo. Magkano lang naman yung inilaan sa kwan eh? Sa COVID eh. Meron 29 billion, di ba? Parang konti lang ang diferensya. Pati dun sa pambili naman ng bakuna at saka ng PPE. Mga PPE gagamitin. Mga kaibigan, dun daw. Ako hindi ako naniniwala eh. Kasi hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. Alam nyo, kahindik-hindik ang pagkawala ng mga pondo ngayon. Walang ipinapaliwanag dito sa mga pondong ito. Sinasabi lang, hindi, ginamit na maayos. Saan? Yun ba, pwede mong panghawakan yun? Ba hindi? Katunayan, ang Commission on Audit mismo, maya't maya, pumunta kayo dun sa website ng Commission on Audit para magbusisi kayo. Magbusisi kayo. Tignan ninyo ang ginagawang audit ng Commission on Audit. Lahat ng kanilang ginawang pag-audit nung nakaraang taon, nakalagay sa website nila. Halos lahat pinara ng ng Commission on Audit Ano ibig sabihin ng pinara? Sinita. Mga kaibigan, sinisita ng COA. Halos lahat ng departamento. Hindi ba? Kamakailan yung 2.2 billion na gamot sa DOH na nalusaw lang yung gamot. Nalusaw din yung pera na 2.2 billion sapagkat yung mga gamot expired na. Mga kaibigan, lahat halos ng agency, yung Bureau of Customs, ang naging deficit, shortfall,
na hindi po naabot ng customs, ibig sabihin, yung kanilang target collection. Kasi po, taon-taon, ito mga collection agency natin, specifically ang Bureau of Customs, meron yan target collection eh. Halimbawa, para sa susunod, para sa taong ito, ano yung target collection ninyo? Magkano yung amount na makukolekta? Kasi pwede mo nang tansyahin yan eh. Di ba? Kasi meron mga regular importation eh. Di ba? May mga regular na dumadating na importation tayo eh. Dito sa Bureau of Customs. Kaya nalalaman nila kung magkano ang dapat kolektahin. Alam ba ninyo? Sa kasaysayan nito, simula nang magkaroon ng Bureau of Customs sa Pilipinas, alam naman nating lahat, ang Bureau of Customs, pinakamagnanakaw yan. Di ba? Pinaka-notorious siya sa corruption. Ha? Pagkatapos, si Digong nyo, galit sa corruption. Sabi niya. Di ba? Sabi niya, galit siya sa corruption. Pero sa panahon niya, nagkaroon ng pinakamalaking deficit o shortfall sa collection ng buwis sa Bureau of Customs. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Malalaman po ninyo sa COA lahat ng katarantaduhan. Halos lahat ng gobyerno o ahensya ng gobyerno, tanggapan ng gobyerno. Sinisita ng COA katulad nito, yung budget ng PCOO. Tinatanong ito si Andanar. Ang takaw nito, no? Si Andanar, ano? Sipin mo. Kahindik-hindik ko ang corruption, katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Mga kaibigan, nakita ninyo kung i-allocate yung pondo. Si Cayetano, barangay hall, 100 ang isa, 100 million ang isa. Ay anak na. Mansion, igagawa mo ng mansion, yung mga barangay hall. Bakit? Ha? Tapos ang mamamayan mo wala makain. Nagugutom. Dapat, di ba, kung talagang matino ka, ako, congressman ako, kaya mayor ako. Sila naman sakop nila lahat yun Sila mayor, dalawa silang congressman. Sila lahat doon sa kanilang lungsod, sa Taguig. Mga kaibigan, isipin mo, ang laki-laking pera niya, no? Ang dami mong programang magagawa para tulungan ang mga negosyo, lalo na yung maliliit na negosyo, na makabangon, makapagsimula. At itong mga mamamayan, na nagugutom. Ang daming programa, di ba? Bakit ang naisip mo magpatayo ng barangay hall? Makakain ba ng tao yan? Yung barangay hall? Mahilig kayo doon sa pero alam natin, nakaw yan. Bakit? Overpricing yan Sipin mo, barangay hall, 100 million. Hayop kayo. Malacanang yata itatayo nyo dyan Palasyo, mga kaibigan, 100 million. Anong katarantaduhan yan? Ngayon, ano ba itong, meron pang katiwalian pa yung yung mga kasama niya na congressman, yung mga deputy niya, katulad si Villapuerte, di ba? Ang laki rin ng budget nun.
Pagka yan, natanggal yan, ibig sabihin natanggal yung mga budget na pinagsasaksak nila dyan. Kwan, ibig sabihin may pag-asa tayo kay Velasco, pero I doubt. Siguro yung sa mga kalaban tatanggalin, ililipat naman dun sa bago, di ba? Tapos para maimbudo papunta sa Davao. Ganun yan mga kaibigan Ginagawa ng highway yung Davao Pagdating sa pondo, mga kaibigan, doon lahat ang bagsak Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong yung isang universidad, ito dapat ipaliwanag to ngayon ng DepEd at saka ng Commission on Higher Education. Kasi po, doon sa Cotabato, yung isa pong paaralan dyan, ay merong kasalukuyang petisyon. Pinipetisyon po yung paaralan dahil po sa paniningil ng higit sa dapat nilang singilin. Lalo na nagtaas sila ng tuition fee. Unang-una, nagtaas ng tuition fee. Pagkatapos, lahat ng klase ng paniningil, hiwalay sa tuition fee, kinukolektahan pa yung mga estudyante. Sipin nyo, laki raw ng itinaas nito sa tuition fee. Pero hindi nakalagay dito sa petisyon kung magkano yung in-increase na tuition. Basta sila may online petition ngayon. Hanapin ninyo yung Notre Dame of Marble University. Ito'y sakwan nito sa Cotabato kung di ako nagkakamali. Ang sabi dito, ito'y sulat dun sa petition. Dear Notre Dame of Marble University, as COVID-19 continues to cripple our basic societal structures, we have reached a vital crossroads that can determine many gifted young adults' futures. As of now, the students, their parents, face the problem of paying for the tuition fees for the upcoming midterm. Yan, ang mga estudyante, mga magulang ay naharap sa malaking problema sa bayarin sa tuition para sa midterm. Marami, many have voiced out their frustration. Marami na dismaya sa pamamagitan ng social media, Twitter, Facebook. Dahil nga po sa ginawang pagtataas ng tuition fee at kung ano-anong sinisingil ngayon sa mga estudyante. Isipin ninyo, ito hindi tayo nagkamali nung simula Doon sa online class, di ba? Lahat sila online, pati sila rin Online ito Online class ito Alam ba ninyo, sinabi ko noon baka pati internet kumita pa yung yung eskwela Kasi halimbawa, magkano bayad mo sa internet? Di ba? Halimbawa, 2,000. Sige mo na, 2,000, 3,000 a month. Kung maganda yung serbisyo ng internet mo, naka-wifi kayo lahat doon. Ngayon, kukolektahan mo ngayon ang tigma magkano yung estudyante. Sana kung purpose mo, kolekta. Wala, hindi mo rin pwedeng kolektahin yun dahil eskwela dapat magbayad nun Dahil sa inyo yun, kayo gagamit nun Di ba? Pero hindi pa ho yun
Hindi lamang internet ang sinisingil sa kanila. Nakita ko 400 ang babayad ng isang estudyante. E di, tubong lugaw sila, mga kaibigan. At saka lahat ng facilities ng eskwela, kung ano-ano, magre-renovate daw sila. Eh, hindi naman sila sa eskwela papasok eh. Paano yung internet ng tao sa bahay niya? Di ba? Ang laking katarantaduhan itong ano eh. Itong online na schooling, mga kaibigan. Ano tawag mo dyan? Ha? Ang laking katarantaduhan ito. Pinapayagan na pagsamantala. Alam niyo, Cotabato yan. Di siyempre probinsya yan, di ba? Na ang mga tao dyan, kundi mahirap magsasakay. Isipin niyo, paano maa-afford ng mga magsasaka na pag-aralin ang kanilang mga anak? Katakot-takot ang sinisingil. Ha? Eh samantalang lalo ngayon, na bumaba ang presyo ng palay dahil sa smuggling ng bigas dito sa Pilipinas. Natawag nila importation. Bumaba na ang presyo ng palay dito. Di ba? Kaya ako matagal pa, di ba sinasabi ko sa inyo, pagandahan na ninyo yung Disyembre. O kaya, pinaka huli na, January, wala nang bigas na mabibili rito. Mga kaibigan. Tandaan niyo, sinabi natin, magkakahirap pa, magkakaroon tayo ng problema. Hindi ako manghuhula, pero meron ako mga nakausap. Ngayon, ito sabi nila, ng mga estudyante at mga magulang, as of now, the students and their parents face the problem. Yan. However, in our hearts, these issues have not been duly addressed. We believe that students should only be paying. Ito, paniwalaan niya namin na mga estudyante ay dapat lamang magbayad ng full tuition for the full university and college experience. Kung ano lang yung tuition fee ang dapat bayaran. Kasi sa tuition fee, kasama na lahat dun eh. Di ba? Tuition fee. However, we are all aware that, sabi nila, because of COVID-19, physical classes as of now are hazardous and not viable option. We are very much appreciative of the efforts that NDMU o itong Notre Dame University na to has made through the years to allow us to make use of quality facilities such as laboratories, library, the clinic, the ABR, and the extensive Wi-Fi service that is provided throughout the school grounds. Still, we find it unjust that we are charged the fees for such facilities when we cannot utilize them. Ito sabi, maganda yan. Yang eskwela, meron kayong wifi, magagamit meron kayong pasilidad na laboratories, library, kasi merong mga nurse ditong nag-aaral ng nursing the clinic, the AVR, and the extensive Wi-Fi service. Para sa buong eskwela. Pero, sabi, hindi ito makatarungan na kami ang sisingilin at pagbabayarin para sa mga facilities na yan when we cannot utilize them na hindi naman namin magagamit as though we are conducting classes normally. Kasi nga, off-campus ang ang pag-aaral ngayon Di ba? Sa pamamagitan ngayon ng internet. Di ba? Online ang klase. Paano sila makakapunta ron? Hindi naman nila gagamitin yun Bakit sinisingil sa kanila? Bukod sa tuition fee ay sinisingil sila.
we also put into question, sabi ho, the other miscellaneous fees that we are being required to pay for such as the electricity. Isipin mo yung pati kuryente. Mga kaibigan, at saka yung mga cultural and sports-related events, hindi nga pupunta ron sa eskwela Sa bahay nga sila mag-aaral Talagang walang ya itong mga nakaupong ito sa DepEd. Alam kaya nila ito? Palagi ko alam nila ito Isipin ninyo, sa kalagitnaan ng pandemya na napakaraming nagdurusa, itataon mo yan. Para kayong Meralco, hayop kayo Di ba? Kasing hayop nyo na, Meralco. Yan ang masama Mga kaibigan lahat na lamang dito, pinapayagan ng gobyerno na pagsamantalahan ang mamamayan. Isipin ninyong pagsasamantala yan. Walang ginagawa ang gobyerno. Sabi ko nga kanina, mabuti pa yung sigalot dyan sa kamera na sila gumawa, natapos nyo na. Pero mga problema ng bansa natin, problema ng mga mamamayan, hanggang ngayon, wala kayong nalulutas. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito pa babasahin ko lang yung online petition nila. We cannot deny the quality education the institution has provided us. But we must not forget the fact that this university has been established under the charism of Saint Marceline Champagnat. And we must, ibig sabihin, Catholic school ito. Mga kaibigan, sectarian school. Bakit nga naman itong mga, kung sino pa yung pinatatakbo ng simbahan, yung pa mga mahal maningil ng tuition fee at nagpapahirap sa mga tao, nagsasamantala. Hindi ba ang daming nagsamantala ngayon sa pandemyang ito, pinagsamantalahan ng PhilHealth, ospital, mga may-ari ng ospital, kasabwat ang PhilHealth. Isang araw ka pa lang sa ospital, 400,000 na ang babayaran mo, ang billing mo. Tapos ilalagay kang COVID kahit hindi ka COVID. Para yung 750,000 makuha nila, iba pa yung sisingilin sa'yo. Diba? Kukolektahin nila yung sa PhilHealth, automatic. Mga kaibigan, ang Meralco, lintik po, ang tubig. Sabi nga ang tubig pala sa ibang bansa, lalo sa Canada, libre ho kami tubig dito. Wala kami binabayaran sa tubig. Talaga naman tayong walang dapat bayaran kundi serbisyo Pero pag binasa mo, billing mo kung ano-ano. Di ba? Sapagkat ang tubig, walang nagmimiyari niyan Lahat tayo may-ari ng tubig Di ba? Kaya nakita ninyo sa mga bansang meron langis, yung mga may langis na bansa, ang mga tao dyan, kasama silang nabubuhay, binubuhay sila ng gobyerno. Kaya mga tamad dyan, yung mga Arabo, di ba? Paano? May may tinatanggap yan mula sa gobyerno bilang kita sa langis. Mga kaibigan. Kaya ang gasolina ron, mas mahal pa ang tubig doon kaysa sa gasolina. Mga kaibigan, mura, mabibili mo ron. Kumbaga, serbisyo lang nung gasolina, binabayaran mo. Di ba? Mga kaibigan, tubig, wala sila kasing tubig doon. Ganun Mga itong pinag-aawayan dyan sa South China Sea,
Langis yan eh. Gustong kamkamin niya ng incheck. Pumapayag si Digong nyo, siya lang ang kikita dyan eh. Sila lang ang makikinabang dyan. Kaya niya pinapayagan ng incheck dyan. Mga kaibigan, sipin ninyo, gaano kalaking kwarta yan? Ha? Kung yan po, dapat ang mga langis dito pinakikinabangan ng Pilipino, katulad sa Brunei. Ang mga tao dyan, may sweldo rin eh. Galing sa gobyerno eh. Oh, dahil sa langis. Mga kaibigan, isipin niyo yan, di ba dapat ang mga tao rito may nakukuha? Doon sa Malampaya. Sino mga nakinabang sa Malampaya? At makikinabang ngayon? Si Digong nyo eh. Bakit? Eh yung Dennis Uyang may control ngayon nung Malampaya. Mga kaibigan, umalis na yung Shell eh. Oh. Eh itong ang dami raw laman yan, yan langis na yan gustong makuha ng incheck, kinukuha ng incheck. Ha? Hindi na naman makikinabang ang mga Pilipino dyan. Dapat maginhawa ang buhay ng mga Pilipino eh. Kung paano yung mga Arabo, magiginhawa buhay nun eh. Hindi nila kailangan magtrabaho. Karagdagan na lang yung trabaho sa kanila. Dahil kahit wala silang trabaho, binubuhay sila ng gobyerno nila. Dahil may bahagi silang lahat sa kinikita ng langis. Dapat ganun ang mga Pilipino. Pero wala. Pinagbibili ng leader para sila lang ang kumita. At manatiling busabos ang mga mamamayan. Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Ito nga pala, di ba? Kung yun ngang airline company humihingi ng ayuda sa gobyerno natin ngayon. Isipin mo yan. Yan, bibigyan niya kasi malaki yan eh. Isipin mo yan, ba't hingi ng ayuda? Di lalong dapat tulungan yung mga mahihirap, di ba? Maliliit na negosyo. Kaya sabi ko sa inyo, ang benepisyo, katulad sa Japan, di ba? Para sa lahat. Sa Amerika, para sa lahat. Dito hindi. Para sa kanila. Mananakaw. Magnanakaw lahat yan. Ako, mga kaibigan. Yun lang, papuntahin ka, kukunin yung pangalan mo. Lahat ng information mo kukunin. Tapos hindi ka natatawagan. Para daw sa ayuda yun. Di kinuha nila. Ginamit ka lang. Sinensus ka para magamit ka sa pagkolekta ng mga hayop na yan, pag nanakaw na yan. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap? Habang ang iba'y napapasarap. Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, ay naku kayo ay huli. Mga adik sa pera, daman sa kwarta,
tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah. Lagi na lang nagko-compromise kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggang may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, pagungutin sila tonight. Kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money. Ay naku, kayo'y huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting pagkat kayo na ay booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money. Ay naku, kayo ay huling. Mga adik sa pera, gaman sa kwarta.